Okay, itong account number na to, itong nandito sa baba ng 5133.69, itong 4103. Hold up. Ayan! So, magandang araw po sa inyong lahat. So, once again, I'm Adriel Montero dito sa Al Montero Tutorial. So, yung topic natin ngayon is all about kwarta, kung saan, paano ba ito binabayaran sa GCash and bakit maraming nalilito. So, ang kwarta account number and product loan sa home credit, magkakaiba po sila ng account number. So, if ever man magkamali ka ng pagbabayad na ilagay mo ang kwarta account number mo, imbis na bayaran mo yung product loan mo, ang gawin mo lang doon sa kwarta mo is either gumawa ka ng Maya Business QR, then i-transfer mo doon, then from Maya, send mo sa GCash mo, or maghanap ka ng bills na pwedeng magbayad gamit ang iyong kwarta. Okay? So, panoorin lang po natin kung paano natin babayaran ang kwarta sa GCash. Okay, hanggang dito na lang. Panoorin natin to. Pupunta tayo ngayon sa home credit application. Dito sa home credit application natin, so ang kailangan natin gawin dito is to log in syempre. Okay, so pag nag-login tayo sa ating home credit apps, ang una nyo po dyan makikita ay yung inyong kwarta. So yung kwarta account nyo po yung una nyo makikita. Kung hindi nyo po ginalaw or kung meron po kayong kwarta account, ayan po yung makikita nyo. So, wag nyo na pong pansinin yung kwarta is temporarily disabled dahil dun sa account ko is meron tayong ini-investigate dyan about sa pending payment nila. Yes, pending payment nila sa atin. Kasi parang gumastos tayo na hindi naman pumasok sa merchant. Okay, so anyway, ito yung step by step. So, pupunta ka syempre sa inyong home credit apps. Okay? Pagkapunta mo sa home credit application, ang kailangan mong gawin ay kunin nyo ito. Kunyari magbabayad kayo ng inyong kwarta. Okay? So, itong account number na to, wait lang, papakita ko sa inyo. Okay, itong account number na to, itong nandito sa baba ng 5133.69, itong 4103798894, ayan yung kwarta account nyo. So, iba po yan doon sa inyong product loan. Okay? So, dito mapapansin nyo, ito naman, halimbawa ito, mobile phone. So, ito yung loan account number. Kung ang babayaran nyo ay product loan or cellphone, laptop, iisod nyo lang, iganyan nyo lang. Kasi iba po yan ha. Iba po ito kaysa sa kwarta account nyo. Kasi ang mangyayari nyan, kapag binayaran nyo itong account na ito, pag binayaran nyo itong laptop na to, tas ang nailagay nyo itong account number, dito po papasok yung funds na binayad nyo. Hindi po siya magre-reflect dito. Okay? So, tandaan nyo po yan ha. Mahalaga po yan. Dahil hindi masyadong recommended si kwarta ngayon dahil nga sa mga nangyayari. Okay? Etong loan account number na to for mobile phone, ito yung babayaran natin. Then, itong account number na to for kwarta, ito yung babayaran natin. Itong account na ito. Okay? Paano ba ito babayaran? So, kapag naka GCash na po tayo, punta lang tayo sa bills. Okay? Pag nasa bills na tayo, punta tayo ngayon sa loans. Tapos, i-search nyo lang po sa taas, home credit. Ayan. Home credit. Then, lagay nyo lang po yung amount. Halimbawa, ang babayaran nyo dito kay home credit is, let's say, ang babayaran nyo dito nyo siya makikita. I-click nyo tong account na to. Tapos, makikita nyo dyan may minimum due dyan. Kung saan ito lang yung maaari mong bayaran per month. Okay, so ayan, lumampas pa yung pagbabayad natin. Ayan, halimbawa ito. Makikita nyo naman dyan sa statements. Babayaran natin ngayong May, pinakalas ko kasi. Ayan, makikita nyo naman yan sa monthly billing nyo kung magkano. So, let's say, wag na natin sundin kung anong nandito. Sige, i-try rin natin para makita nyo din kung paano talaga yung step by step. Ayan. So, makikita nyo, halimbawa ito. Ayan, makikita nyo naman siya dyan.
Okay, so kung mapapansin nyo, meron dyang, ito yung pinayment ko last time, which is 3,557. Ayan po siya. So, ito, tong 3,557, ang gagawin nyo dyan, pupunta kayo kay GCash, then lalagay mo yung amount, 3,557. Ay, ang daming. Kaya pala nag-update, gawa ng ads. Yan. So, halimbawa, nandyan tayo kay Home Credit. So, magbabayad tayo ng, magkano nga yung nakita natin kanina? 3,557. Lagay nyo lang po dyan yung account. Tapos, yung contract number, ayan yung sinasabi ko. Tandaan nyo, kapag kwarta ang babayaran ninyo, punta lang kayo dito sa Home Credit na kwarta mismo. Hindi dun sa, hindi dito sa product amount ha. Yan. So, ito yung statement natin kay kwarta. Itong number na ito sa baba ng account number, 41037988894. Ayan yung kwarta. Uulitin ko. Ayan po yung kwarta account. Ito yung loan natin sa mga gadgets, sa mga ganyan. Okay, so 410379. So, pindutin lang natin. 410, ilalagay nyo dyan, 410379. Tapos, 8894. Okay, lagay natin. 8894. Then, lagay mo lang yan dyan kung ano yung mobile number na nakaregister sa inyo sa Home Credit. Then, lagay mo lang dyan ang email para meron kang receipt. Tapos, ito, get 36 months of coverage for less than 1% of your bill. So, dyan, pwede nyong tanggalin nyo yan. Kasi, pag ni-yes nyo yan, magdadagdag yan ng 32 pesos. So, tanggalin nyo yung yes na yan. So, let's say, lagay natin yan, almontero24@gmail.com. Ayan, after nyan, i-next nyo lang, then i-proceed nyo lang po. So, hindi ko siya ina-next kasi baka pumasok dun sa kabila ko. Ang mangyari is, madagdag na naman, magkaroon naman sila ng pending sa akin. Okay, so, ayan lang po. Ganoon lang po kabilis magbayad ng Home Credit dito sa GCash. Ayan. So, sana wag po tayong malito and wag dumating sa time na kailangan yung tawagan sa Home Credit dahil napakatagal ng response nila. Na wag sanang mailagay sa kwarta yung pambayad nyo dapat dito sa mga mobile phone, mailagay nyo dito sa kwarta yung pangbayad ninyo. Okay? So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood.